believe you will receive something great today. Pangatlo po itong message na kaya kanina ko lang isinabmit yung outline sa kanila. Kaya sorry, I know na iintindihan ninyo ako, di ba? Ang title po ng ating message ngayon, What Jesus Accomplished at the Cross. Ano ba yung tinapos o ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo? It is really finished and done. Tinapos na natin talaga lahat-lahat doon sa krus ng Kalbaryo when He hung Himself, nung binigay niya ang kanyang buhay. Tinapos nga ba talaga lahat ng ating Panginoong Jesus? At sa 2 Corinthians, dito tayo magsimula po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. For He made Him who knew to sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Sa Tagalog po, maganda sa Tagalog eh. Dito sinabi niya, bagamat hindi nagkasala ang ating Panginoon, alang-alang sa atin, yun, alang-alang po sa atin, ibinigay niya ang kanyang buhay upang sa ganon ay maituring tayong matuwid sa paningin ng ating Diyos. Yun po yung unang ginawa ng ating Panginoon Jesus. He offered His life, inako po niya ang lahat ng kasalanan ng mundong ito. Para ipakita na sa atin, sa lahat ng tao, sa sanlibutan, how much He loved us. Sa totoo lang mga kapatid, as the Bible says, tayo po dapat ang maging object ng wrath ng ating Panginoon. Tayo po dapat ang siyang parusahan. Pero hindi po nangyari ito dahil inako nga po ng ating Panginoong Jesus ang lahat-lahat when He died on the cross. At the cross, all the sins of the entire human race, lahat po ng kasalanan, name it, kinuha po lahat ito ng ating Panginoon. Lies, sino rito ang hindi nagkakasala? Ayoko magtaas. Lahat po nagkakasala. Deceit, envy, bitterness, adultery, addiction, bondage, murder, lahat po ng kasalanan yan ay inako po ng ating Panginoong Hesus. Even the consequences ng lahat ng ginagawa po nating kasalanan, inako po itong lahat ng ating Panginoon. Fear, sickness, guilt, diseases, infirmities, condemnation, lahat po ito ay inako ng ating Panginoon. Kumbaga, sabi nga na isang write-up, para daw naging magnet ang ating Panginoon. Dahil lahat ng kasalanan ay ibinato, pumasok sa ating Panginoong Jesus. At ito po ay kusa niyang inako. He accepted all these sins into His own body. Yung mga latay na kanyang nadama, kanyang mga sugat na nasa kanyang katawan, tiniis po niya ito ng Panginoon upang ipakita niya how much He loved the world. Kayo, ako, ganun po yung ginawa ng ating Panginoon. At hindi po natin kaya maipaliwanag yung pain, yung sakit, yung hapdi. Diba? Nung isang message ko po na nakaraang linggo, binaunan pa siya sa ulo ng koronang tinik. Sabi nga, 8,000 mga latay ang dinanas ng ating Panginoon. Pero, hindi sumuko ang ating Panginoon. Ipinagkaloob niya ng buong buo ang kanyang buhay para sa atin. Even the sickness, lahat po ng karamdaman, yung mga sakit na inilalagay ng kaaway sa ating mga katawan, ito po ay kinuha rin lahat ng ating Panginoon. Cancer, tumor, every sickness and diseases, high blood, yung tinatawag nating namamana nating mga karamdaman sa ating mga ninuno, kinuhang lahat po ito ng ating Panginoon. Imagine, ginawa po ito ng ating Panginoon Jesus, inako po niya dahil po sa ating mga kasalanan. Dahil sinabi nga po sa Matthew chapter 8:17, He Himself took our infirmities and bore our sicknesses. He Himself, siya lang ang umako ng lahat. Kasalanan, maging mga karamdaman, fear, sickness, condemnation, guilt, kinuha po itong lahat ng ating Panginoon.
Magano po, tinanggap po niya ang full punishment, judgment, condemnation dahil po sa kasalanan ng tao. At dahil po sa ginawang ito ng ating Panginoon Jesus, we are excluded doon po sa punishment, doon sa God's wrath, doon sa condemnation ng dahil sa ating mga kasalanan when we receive Jesus as our Savior. At hindi lang po doon natapos, hindi po doon natapos ang lahat. Kaya nga po ang ating Panginoong Jesus, ang tagal bago niya namatay. Dahil hanggat hindi niya natatanggap ang lahat ng kasalanan ng mundo, hindi po siya, he will not take rest. Kaya inako po niya, Jesus, sabi nga rito, Jesus did not die on the cross in the middle of receiving upon himself all humanity sin. He took it all, accepted in all his body. Then the fire of judgment was unleashed upon his own precious Son. Only when every last sin had been finished, did Jesus cry out, "It is finished." Nung tinanggap na po lahat niya, ang lahat ng mga kasalanan ng mundong ito, ng sanlibutan, doon lamang po niya sinambit ang salitang, "It is finished." Sabi nga po, Tete Lastay. At the moment na binanggit po niya ito, doon po siya nalagutan ng hininga. Every single sin na nagagawa po natin, kinuha po lahat ito ng ating Panginoon. Kaya nga, huwag po nating baliwalain yung ginawang ito ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga rin po, ang tawag po doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, finished work. The finished work of Jesus. At tayo po, bilang nakaranas ng kahabagan ng ating Panginoon, ng biyaya ng ating Diyos, meron po tayong part. Meron po tayong dapat gawin upang sa ganon ay hindi po mabaliwala ang ginawa ng ating Panginoon Jesus, offering His life for us. Gawin po natin, believe in your heart, confess with our mouth that Jesus Christ is Lord, to the glory of our Father. Kung naniniwala ka, kapatid, na ang iyong mga kasalanan nagawa, maliit o malaki, ano man po yung mga pagkakamali, lihim man o hayag ng mga pagkakamali po natin, maniwala ka ng buong puso, pinawatawad na tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, I will remember your sin no more. Gabundok man yan mga pagkakamali po natin, gabundok man yan mga kasalanan na nagawa po natin, consciously and unconsciously, pinatawad po tayo ng ating Panginoon. Amen. Jesus paid the price for all our sin. Kaya nga, hindi natin dapat ikinukondem ang ating sarili. Hindi dapat tayo nagigilty kung tayo nagkakamali, nagkakasala. Pero kung magkasala man tayo, hindi naman po tayo mananatili sa pagkakasala. Dahil ito po yung sinasabi ng Biblia. Once tinanggap po natin ang ating Panginoon Jesus, pinagkaloob na po rin po sa atin ang banal na Espiritu na siyang mangungusap sa bawat isa, na magkukonvict sa atin. Amen. Tuloy nga po yung title po ng ating message. Tingnan mo nga. Title. At papasok na po tayo doon. What Jesus accomplished at the cross. Ano nga ba ang pinagtagumpayan ng ating Panginoon Jesus on the cross? Number 1, 5 things Jesus accomplished at the cross. Expiation. It means the removal of our sin and guilt. Christ's death removed our sins and guilt. Guilt of our sin was taken from us and placed on Christ, who discharged it by His death. Expiation. Inalis po niya yung mga kasalanan na nasa atin. Inako po niya. Kaya nga po ito sinasabi sa John chapter 1, verse 29, sinabi po ni John the Baptist, John the Baptist called Jesus the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kinuha po niya lahat
Lahat po ng mga kasalanan, mga lumabas sa ating mga bibig na hindi naging kalugod-lugod sa ating Panginoon, kinuha po niya ang lahat ito. Tulad nga na sinabi ko kanina, mga kasalanan na hayag o hindi hayag, sinadya o hindi sinadya. Sinasabi nga, white lies, kinuha pong lahat ito ng ating Panginoon. Amen? Ganon po kabuti, ganon po kadakila ang ating Panginoon. Yun po yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang kanyang pinagtagumpayan. When He offered His life for us, kinuha po niya ang lahat ng mga pagkakasala po natin. Bagamat hindi karapat-dapat, naging karapat-dapat po tayo sa biyayang ito ng ating Panginoon. In Hebrews chapter 9, verse 26, sabi po, He has been manifested to put away sins by the sacrifice of Himself. Hallelujah. Talaga napakabuti ng ating Panginoon. Minsan niya, sariwain po natin, ano ba ang buhay natin noon at ang buhay po natin ngayon. Dahil sa biyaya ng ating Diyos, tayo po ay binago at unti-unti po tayong babaguhin ng ating Panginoon. To the glory of His Father. Pangalawa po, pangalawang pinagtagumpayan ng ating Panginoon Jesus, when He offered His life on the cross, propitiation. Removal of God's wrath. Dati po, tayo po ay object of God's wrath. Pero dahil sa ginawa po ng ating Panginoon Jesus, pinalaya po tayo. Naging kaibigan, sinabi nga, naging kaibigan po tayo ng ating Panginoon. Propitiation means removals of God's wrath. By dying in our place, Christ removed the wrath of God that we justly deserve. Propitiation is not simply a sacrifice that removes wrath, but a sacrifice that removes our sin and turns it into favor. Naging pabor po sa atin. Dahil yung dating relasyon po natin sa ating Panginoon na tayo kaaway ng Diyos, ito'y binago po ng ating Panginoon. Naging kaibigan po tayo ng ating Diyos. Sabi pa nga po sa ibang translation, anak ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 3, nabi po doon, by our very own nature, we are subject to God's anger, just like everyone else. But God, sabihin niya nga po, but God is so rich in mercy that He loved us so much that even though we were dead to sin, He gave us life when He raised Christ from the dead. Tulad nga po na sinabi ko, we are an object of God's wrath. Tayo ay kinapupuutan ng ating Diyos. Pero dahil sa matinding biyaya ng ating Panginoon, ipinakita niya ang walang kapantay niyang pagmamahal sa atin. Although we were dead to sin, God the Father gave Jesus for us and raised Christ from the dead. Amen. 1 John chapter 4, verse 10. This is real love. Ito po ang tunay na pag-ibig. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sin. Yung una po, na binigay o pinagtagumpayan ng ating Panginoon, expiation. Pangalawa, propitiation. Pangatlo po, pinagtagumpayan ng ating Panginoon, reconciliation. Removal of our alienation from God. Nung magkasala po yung tao, bumagsak ang tao, nagkaroon po ng separation, ng pagkakahiwalay between God and mankind, human. Nagkaroon po ng pagkakahiwalay, nagkaroon ng spiritual death. Pero sa ginawa po ng ating Panginoon Jesus, nanumbalik yung relation po natin. Because of our sin, sabi nga, we are alienated, we are separated from God, but Christ's death, He removed this alienation and we reconcile to God. Nanumbalik po yung relasyon po natin sa ating Panginoon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po sinabi sa Romans chapter 5, verse 11, sabi ron, so now, we can rejoice in our wonderful new
relationship with God because our Lord Jesus has made us friend of God. Amen? John 1:12, sinabi po doon, sino mang nanalig na nampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban niya na maging, o binigyan ng karapatan na maging Kanyang anak ng Diyos. Amen? Tayo po ay naging anak ng Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sabihin mo nga, I am a child of God. Anak ako ng Diyos. At hindi po mababago yon. Hindi po mababago. Ano man mga pagsubok na dumaan po sa atin, ano man circumstances na ating pagdaanan, hindi mababago ang relasyon po natin sa ating Panginoon. We are the child of God. Sabi nga po, aklat ng Roma, diba? Sinabi po ron, no one can separate us from the love of God. Ano man po yan? Ano man pagsubok na pagdaanan po natin, hindi ito makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Number 4, na pinagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, redemption. Means it accomplished deliverance from our captivity through the death of Jesus. We are redeemed from the curse of the law. Tayo po ay tinubos na sa sumpa ng kasalanan. Di ba, kaisipan na po natin, at ito'y naririnig natin, maging sa mga doktor, na kapag ang pamilya natin ay may sakit na ganito, high blood, diabetic, may mga cancer, sabihin, ay, namana yan sa kanyang lola. Ang lola kasi niyan, namatay sa high blood. Ang lolo niyan, namatay kasi sa diabetes. Di ba? Kahit doktor, sinasabi yan. Di ba, tinatanong po tayo pagka minsan, ang mga magulang mo ba ay may ganitong sakit? Pero sa ginawa ng ating Panginoon Hesus, tayo po ay tinubos na dun sa sumpa ng kasalanan. We are redeemed from the curse of the law. At sinasabi po yan sa Galatians. Galatians chapter 3, verse 13. Sinabi po ron, but Christ has rescued from the curse pronounced by the law when He was hanged on the cross. He took upon Himself the curse for our wrongdoing. Yung mga consequence po ng ating mga kasalanan, tinubos na po tayo doon ng ating Panginoon. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham, so that we who are believers may receive the promise, the Holy Spirit, through faith. Tinubos na tayo sa sumpa ng kasalanan, inari pa tayong kanyang mga anak. We Gentiles, tayo po kasi ay Gentiles, hindi po tayo Hudyo. Kaya ang tawag po sa atin ay mga Hintil o Gentiles. Pero sa kabutihan, kadakilaan ng ating Panginoon, na-extend yung pag-ibig ng Diyos sa atin at tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen po ba? And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. Ganun po ngayon ang katatayuan po natin because of Jesus. Sabi pa rito, you are His heirs. Tayo po ay kanyang tagapagmana. God's promise to Abraham belongs to us. Kung ano po yung ipinangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, ganun din po yung pangako niya sa atin. Hindi po ito nagbabago. Amen. We are redeemed from the guilt of sins. Yung guilt ng sins, kumbaga parang sinusurot lagi tayo ng ating budi. Hindi na po tayo dapat gano'n ang pamumuhay po natin. Yes, nagkakamali po tayo. Sumasablay, nasemplang. Pero hingi lang tayo ng tawad sa ating Panginoon. Pero huwag mong sisihin ang iyong sarili. Amen po ba? We are justified. Pinawalang sala po tayo by His grace. Sa aklat po ng Roma chapter 3, redeemed from the power of sins. Hindi na po tayo dala-dalahan ng kasalanan. Dahil tayo po ay pinalaya na. Meron na po tayong kapangyarihan na magsabi na no.
because of the Holy Spirit na pinagkaloob po sa atin. 1 Peter chapter 1, verse 18 hanggang 19. Sinabi po ron, for you know that God paid a ransom to save from the empty life you inherited from your ancestor. And the ransom he paid was not mere gold or silver. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Tinubos po tayo ng buhay ng ating Panginoong Jesus. At walang makakapantay sa halaga ng banal na dugo ng ating Panginoon. Sabi nga, sinless, spotless, walang kapintasan. And last, number 5, na pinagtagumpayan ng ating Panginoon Jesus on the cross. Defeat of the power of darkness. Wala na pong kapangyarihan po sa atin ang kaaway. Sabi nga ito, malimit ko po ito sinasabi, wala na pong pakikipaghamok dahil pinagtagumpayan na po lahat ito ng ating Panginoong Jesus. Tinapos po niyang lahat when He hung on the cross. Nung sinabi po niyang, it is finished, tetelestai, period. Pinagtagumpayan na po niyang lahat. At wala na po pwedeng magbago po noon. Christ's death was the defeat of the power of Satan. Wala na po siyang kapangyarihan. Amen. Hindi na po siya magtatagumpay po sa atin. Ang gawin lang po natin, tayuan po natin bilang mga anak ng Diyos, yung tagumpay na ginawa ng ating Panginoon Jesus on the cross. Colossians chapter 2, verse 15, sabi dito, in this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. At alam niyo ba mga kapatid, yung only weapon na ginagawa ng dyablo para po tayo ay kanyang sirain, ito po yung kasalanan, kinuha po ito ng ating Panginoon. Christ took away this weapon. Yung kanyang alas, sinasabi nga alas, yung kanyang deception ng Satan, kinuha po ito ng ating Panginoon. Yung unforgiven sin. At tayo po, mga kapatid, ay pinatawad na ng ating Panginoon. Christ took away this weapon from Him for all who believe. Sa lahat ng maniniwala, mananampalataya, mananalig, doon sa ginawa ng ating Panginoon Jesus when He offered His life for us. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Paragat salamat po. Tunay nga na napakabuti mo, dakila ka. Salamat sa mga paalaala na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Yung katatayuan po namin bilang mananagumpay ay tatayuan po namin sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, that by the blood of Jesus, the sinless, spotless Lamb of God, kami, Panginoon, ay iyong tinubos. Kaya nga po, Panginoon, as we journey together sa paglalakbay po namin sa mundong ito, in our Christian life, Panginoon, we declare, Father God, that we are victorious. Patuloy po namin malalakaran yung purpose, yung plan mo sa aming buhay. And we do this, Lord, for your glory, for your name's sake. Para maparangalan lamang po ang iyong pangalan. Ito po yung aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.